Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po si Randy. Hilig ko po ang pagmumotor at tuwing weekend po ay nagra-ride po ako papunta sa kung saan-saang lugar kasama ang aking mga kagrupo. Nitong nakaraang summer po, nag-ride kami papuntang Daritan River sa Tanay Rizal. Napagkasunduan kasi namin na ilog naman ang aming pupuntahan dahil mas payapa ang mga ganitong lugar. Lahat ng kasama ko noon ay may tinatawag na OB o Official Backride at ako lang po ang wala, kaya madalas nila akong makantyawan na bilisan ko raw sa paghahanap dahil baka white lady pa ang umangkas sa akin. Ewan ko ba, Kuya Bari, kung bakit napakailap sa akin ng mga babae. Kapag kami natitipuhan ako ay nape-friendzone kaagad ako, oras na inuumpisan ko na nang iparamdam sa kanila ang gusto kong maging estado namin. Kuya Bari, hindi naman po sa pagmamayabang, pero may itsura po ako. 5'9" po ang height at may maayos na trabaho. Kapag kinakantyawan ako ng aking kagrupo, madalas ko na lang isinasagot na hindi hinahanap ang partner in life dahil kusa itong dumadating at ayaw kong magkamali sa pagpili. Sabado ng umaga kami nag-umpisang bumiyahe papunta sa Daraitan River. Mula Taguig ay inabot kami ng halos 3 oras at kalahati bago nakarating sa ilog dahil dumaan pa po kami sa Regina Rica Shrine. Pagdating namin sa Daraitan ay nakakuha kami kaagad ng cottage at nag-umpisa na ang ilan sa mga kasama ko sa pag-iihaw ng mga dala naming isda at mga karne. Kuya Bari, pangatlong beses na akong nakarating sa ilog na iyon, pero parang hindi po ako nananawa sa lugar dahil kapag naroon po ako ay payapang-payapa ang aking isipan. Habang abala ang mga kasamahan ko sa paghahanda ng mga pagkain namin, ay pumunta ako sa tindahan upang bumili ng sigarilyo. Habang naninigarilyo po ako'y tumambay muna ako sa tindahan at pinagmasdang maigi ang ganda ng lugar. Ibang-iba talaga ang kapayapaang naibibigay sa akin ng kalikasan. Dito ko na po naisip kung pwede lang sanang mag-overnight sa lugar na ito at ayaw ko munang umuwi. Naisipan kong itanong sa tendera kung may malalapit bang bahay doon na pwedeng matulugan. At laking tuwa ko nang sabihin mayroon daw kubo na ipinapagamit sa mga taong gustong mag-overnight sa Daraitan. Itinuro nito ang 2 malalaking kubo sa gilid ng bundok na nakatapat naman sa ilog. Wala nga lang daw kuryente ang kubo pero hindi naman daw mainit sa gabi kaya hindi na kailangan ng electric fan. Kaagad ko namang sinabi iyon sa aking mga kasama at nagustuhan nila ang ideyang mag-overnight kami para naman daw masulit namin ang pagpunta namin doon. Kaagad ko namang kinausap ang may-ari ng kubo at noong magkasundo kami sa presyo ay hiningian ko na ng ambag ang aking mga kasama. Dahil nga kinabukasan pa kami uuwi, nagpasya kaming mag-inuman. Tanghali na noon at habang nagkakasiyahan kami ay may lumapit sa aming 2 babae. Inalok kami ng mga ito ng isdang nilalako nila. Natakam ako sa mga tilapyang tabang na dala nila kaya kaagad akong pumili. Napansin ko, Kuya Bari, na tila maganda yung isang babae. Mistisahin ito at balingkinitan ang pangangatawan. Kung titignan maigi ay parang anak mayaman at hindi mo aakalaing nagtitinda ng isda sa katanghaliang tapat. Dahil sa tama ng alak ay naglakas loob ako na makipagkilala rito. Napangiti naman ang babae saka hinawi ang buhok sa mukha bago iniabot ang isang kamay at sinabing siya raw si Madeline. Sinubukan kong hingin ang number niya, pati ang FB account niya, pero wala raw siyang mga iyon.
Nagulat ako Kuya Bari dahil may mga tao pa palang walang social media account at cellphone number ng mga panahong iyon. Nang makaalis ang dalawang babae ay katakot-takot na kantyaw ang inabot ko sa mga kasamahan ko. Kesyo marunong naman daw pala akong lumapit sa babae para makipagkilala. Sumabat pa nga yung isa na baka daw dahil sa alak kaya malakas ang loob ko. Hindi ko na lamang sila pinansin Kuya Bari dahil ang totoo ay hindi ko rin alam kung papaano ko nagawa po iyon. Hindi naman ako mahiyain pero hindi ko talaga gawain ang lumapit sa babaeng noon ko palang nakita para makipagkilala. Noong maubos ang alak na iniinom namin ay ako na ang nagpresentang bumili. Habang naglalakad po ako papunta sa tindahan, nakasalubong kong muli si Madeline at ang kasama nito. Ngumiti ako sa kanila at napangiti din si Madeline. Pasimple naman siyang kinurot ng kasama sabay ngiti na parang nang aasar. Nilapitan ko po sila at tinanong kung ubos na ba ang paninda nila. Tumango lang si Madeline. Dahil gusto ko pa sanang makausap ang babae, inalok ko silang magmeryenda muna sa tindahan at libre ko. Tumanggi naman kaagad si Madeline dahil may handaan pa daw sa kanilang lugar kaya medyo nagmamadali na din sila. Inalok pa nga ako nito na kung gusto ko raw ay pwede naman akong pumunta sa kanila at makisalo sa handaan nila. Tinanong ko Kuya Bari kung saan banda ba ang lugar nila at kung malapit lang naman ay pwede akong sumaglit. Tinanong pa ako nito kung sigurado daw ba akong pupunta dahil kung sigurado ay babalikan na lang daw niya ako ng alas 7 ng gabi upang sunduin. Pumayag naman ako at sinabing hihintayin ko siya. Kuya Bari, nawala ang tama ng alak sa akin pagkaalis nila Madeline dahil sa kung anong kaligayahang bigla ko pong naramdaman. Alam kong mapapataas ang kilay ng mga tagapakinig dahil masyado akong mabilis na nagtiwala at naniwala kay Madeline. Pagbalik ko po sa cottage namin, ikinuwento ko sa kanila ang nangyari at ang plano ko na pagpunta kila Madeline. Napamura naman ang mga kasamahan naming babae, sabay sabing baka raw aswang si Madeline at balak lang akong isahog sa handaan nila. Sabay-sabay naman nagtawanan ang mga kasamahan ko. Hindi naman ako nainis dahil sanay na po ako sa mga ganoong mga biro nila. Sinabi ko na lamang na pagbigyan na nila ako at baka iyon na ang pagkakataon para magkanobya naman ako. Pagdating ng alas 6 ng hapon, umakyat na kami sa kubong tutuluyan namin at ako naman ay naligo na at nag-ayos ng aking sarili para hindi naman nakakahiya kay Madeline. Habang nagbibihis po ako, ay parang nagdadalawang isip na ako sa pagpunta. Bigla din kasi akong kinabahan. Ang balak ko pa noon ay sasabihin ko kay Madeline na hindi na ako tutuloy dahil masama ang aking pakiramdam kahit hindi naman talaga. Pero bahala na. Pagbaba ko po papunta sa paradahan ng mga motor, natanaw ko na si Madeline kaya nagmamadali na akong lumapit sa kanya. Tinanong ko pa nga siya kung kanina pa ba siya roon. Ngumiti naman sa akin ang dalaga at sinabing kararating lang daw niya. Ewan ko ba talaga Kuya Bari, pero parang may kung anong bagay kay Madeline at hindi ko nasabing hindi na ako tutuloy. Kaagad naman kaming sumakay sa motorsiklo ko. Paglabas namin sa Daraitan River, pumasok kami sa baku-bakong daan at liblib na lugar. Medyo nag-alala na ako noon kung papaano ako makakabalik mag-isa dahil bukod sa madilim po ang daan ay hindi rin ako pamilyar sa lugar na iyon. At doon nagsisimula na akong magsisi kung bakit pa ako pumayag sa alok ni Madeline. Halos mag-iisang oras din kaming nagbiyahe
bago kami nakarating sa kanilang sityo. Pagbaba namin ng motorsiklo ay isa-isang nagtinginan sa akin ang mga taong nakaupo sa isang mahabang lamesa. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang kaya pinagpawisan po ako. Lumabas naman sa pintuan ng bahay ang dalawang matanda at sinalubong kami. Ipinakilala ako ni Madeline sa mga ito. Sila raw ang mga magulang niya. Pinapasok ako sa loob ng bahay. Maayos ang loob kahit napakasimple lang. Maganda ang pagkakaayos ng mga gamit at napakalinis din. Inabutan ako ni Madeline ng plato at inayang maupo na sa hapag para sabay na kaming kumain daw. Habang nagsasandok po ako ng pagkain, tinanong ko po si Madeline kung kaano-ano niya ang mga nasa labas. Pinsan daw niya ang iba sa mga naroroon at ang iba naman ay dayo na galing sa ibang barangay. Pagkatapos kong kumain, inaya ako ng mga pinsan ni Madeline na tumagay para daw makilala naman nila ako. Kuya Barry, hindi ako nakatanggi dahil kakaiba talaga sila kung makatitig sa akin. Hindi pa man ako nakakaupo ay inabutan kaagad ako ng tagay ng isang lalaking nagpakilalang Ramil. Pinsan daw niya si Madeline. Inalok din nila ako na tikman ang pulutan nila. Tumanggi naman ako at sinabing mamaya ng kaunti dahil kakakain ko lamang. Ang totoo, Kuya Barry, ay bigla akong nag-alangan dahil napakalaking buto kasi ang nakahalo sa mga karne ng pulutan. Bigla ring pumasok sa isipan ko yung sinabi ng mga kasamahan ko na baka aswang si Madeline. Ilang minuto pa lang akong nakaupo sa inuman ay hindi na talaga ako mapakali. Gustong-gusto ko nang umuwi pero hindi ko naman alam kung papaano magpapaalam. Pagdating sa akin ng tagay ay tinanong ako ni Ramil kung taga saan daw ba ako at kung papaano kami nagkakilala ng kanyang pinsan. Ininom ko muna ang alak bago ako nagkwento sa kanila at habang nagsasalita ako ay biglang sumenya si Ramil na wag muna akong maingay. Lahat sila ay sabay-sabay na nagtinginan sa gawing kalsada. Halo-halo na ang nararamdaman ko noon, Kuya Barry. Pinagpapawisan na rin ang aking mga kamay at biglang naniyo ang aking lalamunan. Maya-maya pa, biglang tumayo ang tatlong lalaki at dumampot ng mga itak. Sabay-sabay silang tumingin sa akin at inutusan akong pumasok muna sa loob. Magtatanong pa sana ako kung anong nangyayari pero bigla na namang may humatak sa aking braso papasok sa loob. Nadulas pa nga ako at napaupo dahil sa lakas ng pagkakahatak sa akin. Pagkapasok ko sa loob ay sumenya sa akin si Madeline na yumuko lang ako. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng mga angil na parang nagmumula sa malalaking hayop at nagkakagulo na ang mga kalalakihan sa labas. Kanya-kanya ng pagsasalita na harangin sa bandang kanan at abangan sa bandang kaliwa. Ang sumunod ay kalabugan at tunog ng mga nababasag na bote at baso na ang nadidinig ko. Kuya Barry, nanginginig na po ang buo kong katawan ng mga sandaling iyon at magkahalong pagsisisi at takot na ang nararamdaman ko. Kaya panay ang pagmumura ko sa aking isip lang. Hindi ko na alam kung ano ang posibleng mangyari sa akin. Si Madeline at ang mga magulang niya ay kapwa nakasiksik sa tabi ko at alam kong maging sila po ay takot na takot din sa mga nangyayari. Ilang minuto rin kaming nakaupo at nakayuko nang biglang tumahimik sa labas ng bahay. Dahan-dahang tumayo ang ama ni Madeline at sumilip ito sa siwang ng bintanang malapit naman sa pwesto ko. Sumenyas ito sa amin na manatiling nakayuko lamang at huwag mag-iingay
Habang nakasilip ang ama ni Madeline ay bigla akong nakarinig ng daing ng isang tao. Humihingi ito ng tulong at parang hirap ng huminga. Dali-dali nitong binuksan ang pintuan at doon ay biglang bumagsak ang isang lalaking duguan na may mga sugat sa magkabilang braso. Wakwak ang balat at napakaraming dugo ang tumutulo. Ayon dito ay siya ang unang inatake ng mga aswang at kaagad na napuruhan. Kuya Barry, hindi ako makakilos noon sa pagkabigla dahil sa nasaksihan ko. Kung hindi pa ako hinawakan sa balikat ng ama ni Madeline ay hindi ako makakabalik sa aking wisyo. Pinagtulungan naming ipasok ang lalaki sa loob para gamutin ang mga sugat nito pero hindi naman maampat ang dugo dahil sa laki ng kanyang sugat. Habang nilalapatan namin ng paunang lunas ang lalaki ay bigla na namang nagkagulo sa labas. Dinig na dinig ko ang kalampagan at pagbagsak ng kung ano-anong mga bagay. Magkahalo rin ang mga pag-angil at pagsigaw ng mga kalalakihang animoy nakikipagrayot. Dito na ako nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong kung ano ba ang nangyayari sa labas. Walang umiimik ni isa sa mga kasama kong nasa loob ng bahay. Patuloy lang sila sa paglalagay ng kung ano-anong gamot at panali sa mga braso ng lalaking sugatan. Nang mga oras na iyon, Kuya Barry, gusto ko nang makaalis sa lugar na ito pero hindi ko alam kung papaano. Talagang todo-todo na rin ang pagsisisi ko sa pagsama kay Madeline pero wala na akong magagawa kung hindi ang masigurong ligtas ako. Kaya naghagilap ako ng anumang bagay na maaari kong magamit pang depensa kung sakali mang makapasok sa loob ang kung anumang may kagagawan ng gulo sa labas at pagkakasugat ng lalaking ginagamot sa loob ng bahay. Nakita ko ang isang kutsilyo sa lababo. Mabilis akong tumayo at dinampot iyon. Tarantang-taranta na ako, Kuya Barry. Para na akong mababaliw pero pilit kong nilalakasan na lang ang loob ko. Habang nakatayo at nakatitig lang sa lalaking sugatan, ay nagsalita ang ama ni Madeline. Humingi ito ng paumanhin sa akin at nangakong hindi ako maaano sa lugar basta wag lang muna akong lalabas hanggang sa matapos ang kaguluhan. Ilang minuto lang at nawala na ng malay ang lalaking sugatan. Kaya dito ko na po naisip na makikipagsabayan na ako sa kung sino o anuman ang sakaling makapasok na sa loob ng bahay. Nagtanong ako kay Madeline kung may matibay ba silang panali na maaari kong gamitin. Itinuro naman niya ang drawer sa lababo na kaagad ko namang binuksan. Noong makakuha na ako ng panali, kaagad kong tinalian ang hawakan ng kutsilyo. Saka ko ipinaikot sa aking kamay upang kahit anuman ang mangyari ay hindi maaalis sa pagkakahawak ko ang kutsilyo. Bahala na. Handa na talaga ako makipagsabayan noon, Kuya Barry, nang biglang kalampagin ng kung sino ang pintuan at mga bintana. Kasabay rin noon ang mga pag-angil ng animoy mga galit na hayop. Tumayo na rin ang ama ni Madeline sa pagkakaupo at dinampot ang isang mahabang itak na nasa likod ng pinto. Si Madeline naman at ang kanyang ina ay humawak na ng tubong bakal at naghanda sa kung anumang makakapasok sa loob ng bahay. Walang umiimik ni isa sa amin at lahat kami ay nakatuon lang ang pansin sa pintuan at bintana. Patuloy pa rin ang pagkalampag na pakiwari ko po ay anumang oras makakapasok na sa loob ang gumagawa noon. Pinagmasdan kong maigi ang pintuan at mga bintana. Gawa ito sa tabla pero alam kong makakaya itong sirain ng mga nasa labas dahil kita sa mga kahoy na may katagalan na ito at mukhang marupok pa.
Kuya Bari, hindi nga ako nagkamali sa hinala ko at nagawang butasin ng mga nasa labas ang isang bintana. Parang nanlaki ang ulo ko at biglang nanghina ang aking mga tuhod nang makita ang ulong lumabas mula sa nabutas na bintana. Isa iyong aso na may malalaki at matatabang ngipin. Kakaiba ang mga mata nito dahil parang sa pusa at nanlilisik. Bumubula rin ang bunganga na kapag umaangil ay tumutulo pa ang malapot nitong laway. Hindi ako nakakilos dahil sa matinding takot at pagkabigla. Dali-dali namang tinaga ng ama ni Madeline ang ulo ng aso pero hindi man lang ito tinablan. Mas lalo lang itong nagalit at nagpumilit pang makapasok. Hindi naman tumigil sa pagtaga ang matanda at nang maalis ang ulo ng aso ay patuloy pa rin siya sa paghataw ng itak kaya tinamaan ang butas na nilusutan ng ulo nito na naging dahilan ng pagkatipak ng ilang parte noon. Pinagtulungan ng kagati ng dalawang aso ang butas hanggang sa lumaki po ito. Nataranta ang tatay ni Madeline at nabitiwan tuloy ang itak na hawak niya. Dito na ako nagkaroon ng lakas ng loob na umatake. Pinagsasaksa ko yung dalawang aso at tinamaan ko ang isa sa mga mata nito. Umangil iyon ng napakalakas at mas lalong naging agresibo. Ang kaninang iisa lang ay naging 3 aso na ang nagpupumilit makapasok sa maliit na butas ng bintana. Palitan nilang pinapangal ang tabla at unti-unti nang lumalaki ang butas. Nang magkasya na ang 2 ulo ng mga aso ay umatras ang mga ito at tumigil sa kanilang ginagawa. Maya-maya ay sinubukang lumusot ng isa sa mga aso pero dahil sa laki nito ay hindi nagkasya ang buong katawan kaya nakakuha ako ng pagkakataon upang undayan ito ng saksak sa bandang leeg. Ngunit hindi ko ito tinamaan. Kamuntik pa akong maagat sa braso kaya napaatras ako. Mabilis namang inundayan ng taga ng ama ni Madeline ang hayop pero gaya ng unang nangyari, hindi ito tinablan na parang gulong ng sasakyan ang kunat ng kanyang balat. Tumulong na rin ang mag-ina at pinaghahampas ng tubo ang aso. Ngunit habang ginagawa nila iyon ay mas lalong nanggagalaiti sa galit ang hayop na iyon na parabang walang ibang gusto kung hindi ang atakihin kami. Nagpupumilit naman ang hayop na makapasok pero hindi talaga ito magkasya. Ilang sandali din kaming patuloy sa pag-atake doon sa hayop nang biglang lumaylay ang ulo nito at nawala ng buhay. Ang buong akala ko ay kami ang nakapatay sa hayop pero isang malakas na boses ang tumawag mula sa labas ng bahay at tinatawag ang 2 pangalan. Si Mang Adarlo at Aling Olivia. Ito ang mga magulang ni Madeline. Sumagot naman ang 2 matanda at sinabing ayos lang kami sa loob. Kuya Bari, iyon po ang unang beses kong narinig ang pangalan ng mga magulang ni Madeline. Hindi kasi ito nagpakilala sa akin noong dumating po ako. Hinatak ng lalaking tumawag sa mga magulang ni Madeline ang katawan ng mga aso bago sumilip sa butas. Sinabi nito na naroon na ang iba nilang kasama kaya wag na kaming mag-alala. Nakahinga ako ng maluwag noon dahil sa sinabi ng lalaki pero bigla ring bumalik ang takot ko nang muling madinig ang mga pag-angil ng mga hayop sa paligid. Kitang-kita ko mula sa butas sa bintana ang mga naglalakihang aso na may kulay dilaw na mga mata. Nakalabas ang kanilang mga ngipin at halatang galit na galit ang mga ito. Tumutulo rin ang napakalapot na laway sa kanilang bibig at paminsan-minsan ay nilalabas pa nila
ang mahaba nilang dila. Inihagis ng isa sa mga lalaki ang katawan ng patay na aso sa harap ng mga papalapit na hayop. Tumigil naman sa paglapit ang mga ito at isa-isang nilapitan ang patay na kalahi bago ito inamoy-amoy. Matapos iyon ay sabay-sabay na umangil ang mga hayop at tumitig sa mga taong kaharap nila. Kinagat ng dalawang aso ang katawan ng patay na kalahi at hinatak ito papalayo sa lugar. Naiwan naman ang pinakamalaki at pinakanakakatakot ang itsura na nakatitig lang sa mga taong nasa labas ng bahay. Ilang sandali lang at umalis na rin ito. Makalipas ang halos 30 minuto ay naghudyat ang mga kalalakihang nasa labas ng bahay na wala na ang mga aswang at maaari na daw kaming lumabas. Noong buksan ni Mang Adarlo ang pintuan ay una kong nakita ang pinsan ni Madeline na si Ramil. Tumango ito sa akin at tipid na ngumiti saka nagtanong sa akin kung kumusta ang pagbati sa akin ng mga aswang sa kanilang lugar. Hindi ako nakasagot. Napaupo na lang ako habang kinakalag ang nakataling kutsilyo sa aking kamay. Pakiramdam ko, Kuya Bari, ay pagod na pagod ako at gutom na gutom dahil sa mga nangyari at aking nasaksihan. Muli akong tinanong ni Ramil kung babalik pa ba ako sa kanila at kung itutuloy ko pa ba ang panliligaw kay Madeline. Hindi po ako nakaimik dahil hindi pa rin maproseso ng isipan ko ang mga nasaksihan. Bumalik naman po sa pag-iinom ang mga kalalakihan na para bang walang nangyari. Nang makabawi ako ng lakas ay muli akong sumali sa inuman at doon ay sinabi nila sa akin na ang sityo daw nila ay kinatatakutan at tinatawag na sityo ng mga aswang. Pero ang totoo, sila may hindi rin alam kung saan naninirahan o nagmumula ang mga aswang na umaatake sa lugar nila. Umaatake lang naman daw ang mga aswang kapag may handaan sa lugar nila at mayroong dayo. Kuya Bari, panay ang tagay ko noon at tipid na tipid ang pagsasalita. Nang sumapit po ang 5:00 ng madaling araw, ay hinatid po ako ni Ramil at ng 2 pang lalaki palabas ng kanilang sityo. Si Madeline naman ay humingi ng paumanhin sa akin at mauunawaan raw niya kung hindi na ako babalik pang muli sa kanilang lugar. Ngumiti lang ako at nagpasalamat sa maayos na pagtanggap nila sa akin. Kuya Bari, hindi ko na po naikwento sa mga kagrupo ko ang nangyari sa akin kahit panay pa ang tanong nila sa akin tungkol kay Madeline. Sa ngayon po, Kuya Bari, wala na akong balita kay Madeline at hindi ko na rin tinangkapang balikan ang lugar nila nang minsang muntik na akong mamatay dahil lang sa paanyaya sa akin at pumunta sa isang handaan sa sityo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po'y magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ang aking karanasan. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Randy. Ang sabi nila, ang aswang daw ay isang uri ng nilalang na kayang magpalit ng anyo at magbalat kayo bilang tao o kaya naman ay isang normal na hayop. Iyon ang madalas na pagkwentuhan ng mga tao rito sa baryo. Napapailing-iling na lamang po ako sa tuwing nakakarinig ako ng mga ganitong uri ng usapan dahil isa po akong masugid na tagapaglingkod ng siyensya at naniniwala po akong ang mga ganitong uri ng nilalang
ay likha lamang ng malilikot na imahinasyon ng mga tao o kung sa madaling salita ay isang kathang isip lamang. Magandang araw po, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong masusugid na tagapakinig. Bago ko po simulan ang aking kwento, hayaan niyo munang magpakilala ako. Ako po si Larissa. Isa po akong baguhang public health nurse na nakadestino sa isang baryo dito sa Iloilo. Ang tungkulin ko po ay pangalagaan ang kalusugan ng mga tao sa baryo at magbigay ng mga nararapat na gamot sa tuwing mayroong nagkakasakit po sa kanila. Ako po ang takbuhan ng mga buntis upang manghingi ng payo para maging maayos ang kanilang pagdadalang tao. Madalas ko pong marinig ang salitang tik-tik. Ang paglalarawan ng mga tao sa baryo, ito raw ay isang aswang na kayang magbalat kayo bilang isang hayop. May mahabang dila at pumupunteriya ng mga buntis upang kunin ang sanggol sa loob ng kanilang sinapupunan. Ang kwento po ni Aling Paring nang lumapit ito sa akin upang humiling ng reseta ng gamot para sa kanyang sakit sa katawan. 5 taon na raw po ang nakakaraan nang ipinagbuntis niya ang pang-4 sana nilang anak ni Mang Jose. Subalit noong magpatingin muli siya sa doktor, ang sabi ng doktor ay nakunan umano siya. Naniniwala raw po siyang ang tik-tik ang may kagagawan ng kanyang sinapit dahil bago pa man siya makunan ay may natagpuan daw silang butas sa kanilang bubong na saktong nakadirekta sa kung saan nakapwesto siya sa kanyang pagtulog. Ang sabi ko naman po, Kuya Bari, kay Aling Paring, baka maselan lamang kako ang kanyang pagbubuntis noon at baka may mga nagawa lamang siyang dapat iniiwasan kung nagdadalang tao. Ang tugon po niya ay regular naman daw siyang noong nagpapacheck up pa, kaya imposibleng bigla na lamang nawala ang sanggol sa sinapupunan niya. Nahirapan pa rin po akong maniwala tungkol sa mga ganoong kababalaghan. Ni hindi pa nga ako nakakakita ng multo sa tanang buhay ko. Sa isang liblib na bahagi ng baryo, mag-isang naninirahan ang nasa 17 taong gulang na si Lola Gloria. Wala po itong pamilya at mga anak. Matagal na ring yumao ang kanyang asawa. Mayroong haka-haka sa baryo na si Lola Gloria daw ay isang aswang at siya ring dahilan sa likod ng pagkamatay ng kanyang asawa. Diyos ko, kapag tumanda ka talagang mag-isa, bigla ka na lang magiging aswang sa mata ng mga tao. Singhal sa sarili nang minsang madaanan ko ang mga ginang na nag-uusap-usap tungkol kay Lola Gloria. Hindi po nakikihalubilo si Lola Gloria sa mga tao sa baryo, Kuya Bari. Madalang ko lamang ding itong makita dahil hindi siya gaanong lumalabas ng kanyang bahay. Isang araw ay napagpasyahan kong tumungo sa kanyang maliit na tahanan na nakatayo sa gitna ng liblib na kakahuyan kung saan walang ibang bahay ang naroroon. Dala-dala ko po ang sari-saring mga gamot at bitamina para po kay Lola Gloria. Baka po kasi nahihirapan itong maglakad kaya hindi siya makapunta sa klinika, kaya ako na lamang po ang nagkusang bisitahin siya. Nakasalubong ko po ang kapitan ng baryo na si Kapitan Elias. Hindi pa man ako nakakalayo mula sa klinik. "O iha, saan ka pupunta? Para kanino yung napakaraming gamot na yan?" tanong ni Kapitan Elias habang nakaturo sa mga gamot na dala-dala ko. "Ay, ito ba Kap? Bibisitahin ko lang po sana si Lola Gloria upang ipamigay ang mga gamot na ito. Hindi po siya kasi nagagawi rito sa klinika. Nako, matanda pa naman siya at kakailanganin ng kanyang katawan ang maraming bitamina." Mahabang tugon ko dito. Dahil sa aking itinuran,
Biglang nagbago ang timpla ng reaksyon ni Kapitan Elias. Ang sabi niya, huwag na raw akong mag-abala pa dahil baka kung ano lamang ang mangyari sa akin. Nadiskubre ko pong isa rin pala siya sa mga naniniwala sa haka-hakang isang aswang si Lola Gloria. Naikwento niya rin ang tungkol sa sinapit ng noong buntis niyang asawa. Ang sabi niya'y 2 buwang buntis daw noon ang kanyang asawa at ang nangyaring insidente sa kanyang asaway pareho lamang din sa sitwasyong dinaranas ni Aling Paring noong ipinagbuntis nito ang pang-4 sana nilang anak ni Mang Jose. Dagdag pa ni Kapitan Elias, nang sumilip siya noon sa kanilang bubong dahil sa malakas na ingay na nagmula rito, ang nadatnan niya'y isang higanting itim na aso na dali-daling tumakbo papalayo. Binato daw niya ito ng kutsilyo at tinamaan ito sa kanang paa, subalit nagpatuloy sa pagtakbo ang higanting asong iyon. Hinabol raw niya ito hanggang sa umabot sila sa liblib na kakahuyan kung saan nakatira si Lola Gloria. At dahil gabi nga noon at sulo lamang ang kanyang daladala, nawala sa kanyang paningin ang aso. Lumipas lang ang ilang minuto, nahagilap ng kanyang mga mata si Lola Gloria mula sa hindi kalayuan na tahimik na naglalakad patungo sa direksyon ng bahay nito. Nilapitan niya raw yung matanda at tinanong kung may nakasalubong na asong kulay itim. Sabi raw ni Lola Gloria ay wala siyang nakita. Pasensya na iho, wala talaga akong nakitang aso. Magpapaalam muna ako't kailangan ko nang umuwi. Usal ni Lola Gloria kay Kapitan. Sige po, pasensya na po sa abala. Tugon naman ni Kapitan. Nang magsimula na raw umanong maglakad papalayo si Lola Gloria, hindi pa man nakakatatlong hakbang ay may napansin daw umano si Kapitan Elias sa may likuran ng kanang binti nito. Mayroon daw itong sugat at sariwa pa iyon. Muli raw niyang tinawag ang atensyon ng matanda at tinanong kung saan nanggaling ang sugat sa kanyang kanang binti. Ang sabi naman ng matanda ay nakuha niya lamang daw umano iyon nang minsang nangahoy siya. Kung matatandaan ay sa kanang binti rin tinamaan yung aso nang batuhin ito ng kutsilyo ni Kapitan Elias. Inaamin ko pong noong unang kuyabari ay hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang. Subalit sa kwentong iyon ni Kapitan Elias, tila ba nagising ang aking buong kalamnan. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi kaya totoo ang haka-haka sa baryo? Napagpasyan ko pong ipagpaliban na lamang muna ang pagbisita sa bahay ni Lola Gloria dahil sa takot. Nabuo ang kalahating porsyentong posibilidad sa utak ko na baka nga tunay ang mga aswang. Isang gabi po ay nagising ako mula sa isang mahimbing na tulog dahil sa paulit-ulit na pagkatok sa pintuan dito po sa nirerentahan kong bahay kung saan mag-isa akong naninirahan. Ginulantang ako ng paulit-ulit na pagtawag sa akin ni Mang Jovan. Agad-agad naman po akong bumangon sa aking higaan upang pagbuksan siya ng pintuan. Ang sabi niya'y manganganak na raw ang kanyang noong buntis na asawang si Aling Juana. Nagmamadali ko po siyang sinamahang bumalik sa kanilang bahay kung saan naghihintay ang noong naghihingalong si Aling Juana. Nang makarating kami sa bahay nila'y inutusan ko si Mang Jovan na kumuha ng isang palangganang may lamang hindi gaanong malamig na tubig at isang malinis na bimpo. Habang tinutulungan ko si Aling Juana sa kanyang panganganak ay binulabog kami ng isang malakas na ingay na nagmumula sa bubong. Parang mga yapak baga ng isang higante ang tunog nun.
Walang nag-abalang sumuri sa kung saan nanggagaling iyon dahil si Mang Jovan ay hawak-hawak ang kamay ng kanyang asawa para hindi panghinaan ng lakas si Aling Juana. Noong nasa kalagitnaan ako sa paglabas sa ulo ng sanggol, isang higanting itim na aso ang biglang nakapasok sa bahay. Dumaan po ito mula sa bintana. Parang katulad lamang ito noong asong ikinuwento sa akin ni Kapitan Elias. Ang itsura nito'y tumugma sa paglalarawan ni Kapitan Elias sa asong nadatnan niya sa taas ng kanilang bubong noong buntis din ang kanyang asawa. Kumuha po kaagad ng itak si Mang Jovan at akmang tatagain na sana ang higanting aso nang ambahan siya nito at biglang natumba si Mang Jovan sa lupa kasabay ng hindi sinasadyang pagbitaw nito sa kanyang itak habang nakikipaglaban sa halimaw na nasa ibabaw na niya. Itinuon ko na lamang ang atensyon ko kay Aling Juana kahit nanginginig na po ako sa takot, Kuya Bari. Si Mang Jovan naman ay nagsisigaw upang humingi ng saklolo. Sa kabutihang palad, Kuya Bari, ay may nagrorondang mga tanod na mga sandaling iyon at narinig nila ang sigaw ni Mang Jovan. Kaya agad na umaksyon ang mga tanod sa baryo at tumungo sa bahay ni Mang Jovan. Habang unti-unti ko na pong inilalabas ang bata, agad na tumakbo papalayo ang aso nang makitang papalapit na ang mga tanod. Dumaan ito muli sa bintana at napakabilis nitong tumakbo palayo. Sumigaw naman si Mang Jovan at sinabi sa mga tanod na habulin ang aswang na aso. Hindi na tumuloy ang mga tanod sa loob ng bahay ni Mang Jovan dahil hinabol nila ang aso sa labas. Ligtas naman pong nailabas ko mula sa kanyang sinapupunan ang sanggol ni Aling Juana. Binalot ko po ng isang malinis na tela ang umiiyak na bata at dahan-dahang hinayaan si Aling Juana na mahagkan sa unang beses ang kanyang anak. Nagpasalamat naman si Mang Jovan sapagkat walang nangyaring masama sa kanyang mag-ina. Samantalang ang mga tanod ay patuloy sa paghabol doon sa aso. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis na nakatakas ang malaking aso kaya hindi na nila ito nakita pa. Magmula po noon, Kuya Bari, dahil sa nangyari ay naniwala na ako sa mga kwento-kwento sa baryo. Subalit palaisipan pa rin kung sino ang aswang sa baryo na nagbabalat kayo bilang aso. Ang sabi ng Mang Jovan, buti na lamang daw ay palagi silang naglalagay ng bawang at asin sa pintuan at mga bintana nila bago sila matulog noong nagdadalang tao pa lamang si Aling Juana. Ang siste, nakalimutan lamang daw po nilang gawin ang dating gawi noong gabing manganganak na ito dahil sa sobrang panik kumbaga kaya't nagkaroon ng lakas loob ang aswang na makapasok sa kanilang bahay. Ilang buwan ding nanahimik ang baryo. Mas naging maingat na ang mga tao rito lalo na tuwing gabi. Nagpatupad ng 8 o'clock curfew si Kapitan Elias upang maiwasan ng mga tao ang engkwentro sa aswang. Subalit isang araw ay isang balita ang gumulantang sa buong baryo. Ipinarating ng 12 taong gulang na si Moymoy sa mga tauhan sa baryo na natagpuan niyang binabalot umano ng apoy ang bahay ni Lola Gloria noong minsang mangahoy siya sa gubat. Agad namang tinungo ni na Kapitan Elias at ng kanyang mga kasamahan ang sinasabing nasusunog na bahay ni Lola Gloria. Nang narating daw nila ito'y tinutupok na ng apoy ang mga pundasyon ng bahay. Kung naroroon man si Lola Gloria sa loob ay siguradong hindi na ito maililigtas pa. Pinagtulungan nilang umanong patayin ang apoy upang hanapin ang katawan ng matanda
at nagtagumpay naman daw po sila sa paghanap ng bangkay nito. Naging palaisipan kung sino ang may kagagawan ng pagsunog sa bahay ni Lola Gloria hanggang sa may matagpuan umano si Kapitan Elias na isang sulat na iniwan sa ilalim ng isang puno sa likod ng bahay ng matanda kasama ang ilang gamit niya na nakalagay daw sa isang bag na nakasabit sa nasabing puno. Doon daw po nila natuklasan ang katotohanan sa likod ng totoong pagkatao nitong si Lola Gloria. Nakasaad sa sulat ang pag-amin ni Lola Gloria na siya ang aswang na gumagala-gala sa baryo tuwing gabi at ang salarin sa likod ng pamumuntirya sa mga buntis sa amin. Subalit, hindi raw po siya mismo umano ang aswang, kung hindi ang kakambal niyang nakakubli sa kanyang katawan. Kapag kasasapit daw ang gabi, ay siyang pagpapalit niya ng pagkatao at ang kanyang kambal na aswang ang nagkokontrol ng kanyang katawan. Kung kaya't ang kanyang pagbabalat kayo bilang aso at pumupuntirya ng mga buntis ay kagagawan ng kanyang kakambal. Ang kanyang kakambal na aswang din ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ang mga sugat na natatamo umano ng kanyang kambal ay pinagdudusahan niya rin sapagkat iisa lang ang kanilang katawan. Ibig sabihin ay kung papatayin ang aswang, katumbas nito ang pagkitil din sa kanyang buhay. Dahil sa labis na konsensya at hindi niya rin daw kaya pang mamuhay kasama ang kanyang kakambal, napagpasyahan niyang bigyang katapusan na ang takot at mga krimeng bumabalot sa baryo. Si Lola Gloria ang sumunog sa sarili niyang bahay kung saan siya natagpuang walang buhay. Doon po nakumpirmang totoo nga ang mga haka-haka sa baryo, subalit may iba pa palang kwento sa likod nito. Sa kabila ng nakakagimbal at kasindak-sindak na revelasyon ni Lola Gloria, napanatag na ang loob ng mga tao sa baryo dahil wala nang aswang pang makakapangbiktima sa amin. Ang buong akala ko at ng mga tao sa baryo ay matatahimik na ang aming lugar magmula noong natagpuan ang walang buhay na katawan ni Lola Gloria sa nasusunog niyang bahay. Si Kapitan Elias din po pala ang nag-asikaso ng pagpapalibing sa matandang iyon. Ngunit hindi pa pala natatapos ang engkwentro namin sa aswang. Makalipas po kasi ng isang buwan pagkatapos mailibing si Lola Gloria, ay usap-usapan ulit sa baryo na may muling naglilipa ng aswang tuwing sumasapit ang gabi. Ang kwento ni Aling Teresita, nagising daw siya noong hating gabi sapagkat may ingay siyang narinig mula sa kanilang kusina na para bang may nagpupumilit na buksan ang pintuan nito. Sira na raw kasi ang busol ng pintuan nito kaya hindi na nila magawang ikandado yun. Ang ginawa nila upang hindi ito agarang mabuksan o maitulak papasok ay naglalagay sila ng isang mabigat na bato sa tapat nito. Hindi na raw siya nag-abala pang gisingin ang asawa niyang si Mang Vicente na napakahimbing na ng tulog sapagkat batid niyang pagod ito sa trabaho. Bagkus ay mag-isa siyang bumangon, bit-bit ang isang flashlight na lumilikha ng kakaunting liwanag at lumabas ng kanilang silid upang suriin kung ano ang bagay na lumilikha ng ingay doon sa kusina. Hindi niya raw binuksan ang ilaw upang hindi mapansin ang kanyang presensya kung sakaling magnanakaw daw ang nasa likod ng ingay na iyon. Tahimik siyang naglakad pababa ng munting hagdanan at maingat na tiniyak
na hindi makakalikha ng kahit anumang tunog ang bawat paghakbang ng kanyang mga paa. Habang tinatahak niya ang sala patungong kusina, nagpatuloy umano ang ingay na iyon. At sa sandaling binuksan niya ang pintuan nito'y tumambad sa kanyang mga mata ang isang itim na asong ordinaryo lamang ang laki. Puno raw ng sugat ang katawan nito kung tumitig sa kanyang mga matay para bang nakikiusap na huwag itaboy. Sa kabila ng pagtataka kung papaanong nagawa ng asong mabuksan ang kanilang pintuan, nakaramdam daw ng awa si Aling Teresita at hindi malaman sa sarili kung palalayasin niya ba ang kaawa-awang aso o hahayaan itong manatili at gamutin ang mga sugat nito sa katawan. Ngunit naalala niya bigla ang tungkol sa kakambal ni Lola Gloria, ang aswang na nagbabalat kayo bilang aso. Pero anya, medyo malabo naman na aswang ang asong iyon dahil hindi naman ito higante katulad ng paglalarawan ng dating mga nabiktima sa lungat sa asong naengkwentro niya na napaka-inosente ng mga mata. Yumuko raw siya at akma ng bubuhati ng aso sa kanyang mga braso nang bumukas ang ilaw at noong paglingon niya'y nakita niya ang asawang si Mang Vicente sa may sala na mabilis na tumakbo papalapit sa kanyang direksyon. Noong makalapit ito'y hinila raw siya noon papunta sa kanyang likuran at sinabuyan ng asin ang aso. Namilipit daw ang aso kasabay ng malalakas nitong mga paghalinghing, saka mabilisang lumabas ng kusina na sa sobrang bilis ay hindi na naabutan pa ni Mang Vicente. Ang sabi ni Mang Vicente, bigla raw siyang nagising at napansing wala sa tabi ang kanyang asawa. Nag-alala daw ito sapagkat nang lumabas siya sa kanilang silid, nakapatay ang ilaw, taliwas sa nakasanayan ni Aling Teresita na kung lalabas ng kanilang silid tuwing gabi ay binubuksan nito ang ilaw. Noong tumungo raw siya sa may sala na kung saan katapat lang ang kusina, nasilayan niya raw ang asawang nakayuko sa harap ng itim na aso. Mabuti na lang daw ay napigilan niya ang asawang magpatukso sa inosenteng mga titig nito dahil natitiyak niyang hindi ito isang ordinaryong aso lamang at nakumpirma niya iyon noong sabuyan niya ito ng asin sa katawan. Hindi lang daw mga buntis ang pinupuntirya ng mga aswang ngayon, kung hindi kahit sino basta't mabusog sila sa mga lamang loob. Naging palaisipan sa amin, Kuya Bari, kung sino ang panibagong aswang na gumagala-gala sa baryo namin. Wala namang bagong lipat sa amin at wala namang kahinahinala sa mga tao rito. Dahil nga sa engkwentrong iyon ng mag-asawang Aling Teresita at Mang Vicente, muling binalot ng matinding takot at pangamba ang aming lugar. Pinayuhan muli ni Kapitan Elias ang lahat na mag-iingat at inutusan niya rin ang kanyang mga tauhan na magbantay ng mabuti sa daan hanggang 10:00 ng gabi. Isang araw, tumungo si Moymoy sa klinika kasama ang ina nitong si Aling Sora. Nagulat ako sa sari-saring sugat ni Moymoy sa katawan. Humihingi kasi ng gamot ang nanay nito para maagapan ang mga sugat ng anak at agad ko naman itong niresetahan at binigyan ng ilang gamot. Tinanong ko si Moymoy kung saan niya nakuha ang kanyang mga sugat. Pero hindi po ito umiimik, Kuya Bari, kaya't ang sumasagot ay ang kanyang ina. Ayon kay Aling Sora, nagpaalam daw noong isang araw ang kanyang anak na mangangahoy sa gubat at gabi na nang makauwi ito na puno ng sugat na ang kanyang buong katawan. Noong usisain niya raw ang kanyang anak,
Ang sabi naman daw nito'y sinusubukan niyang umakyat sa isang puno ng mangga at aksidente daw siyang nahulog doon. Pinayuhan ko naman si Moymoy na sa susunod ay mag-iingat at tumango-tango naman ito sa akin. Isang gabi po'y nasaktuhang gabi na nang matapos ko ang mga aasikasuhin sa klinika. Kampante naman po ako dahil may mga tanod na nagbabantay sa daan. Subalit nang tinataha ko na po ang daan ay wala akong nakita ni isang tanod. Nang tignan ko ang aking relo ay 10:00 na pala at nagsiuwian na siguro ang mga ito. Sa kabila ng aking takot, matapang ko pong binagtas ang kalsada sa gitna ng makulimlim na gabi. Hanggang sa hindi ko inaasahang makakaengkwentro ko ang sinasabi nilang aswang na nagkukubli sa wangis ng isang aso. Napahakbang ako paatras at naghahanap ng tiyempo para tumakbo. Alam kong mabilis itong tumakbo at malabong matakasan ko ito. Kung sana'y merong lamang akong bitbit na mga pangontra. Masyado kasi akong nakampante dahil akala ko'y makakasalubong ko pa ang mga tanod. Nang matapos bumwelo, sinalakay ako ng aso at hindi ko na po nagawang tumakbo papalayo. Bagkus ay napahiga na lamang ako sa lupa habang nilalabanan ang aso sa aking ibabaw. Agresibo po ito, Kuya Bari, at pilit na pinagkakagat ang aking balat. Ramdam na ramdam ko po ang pagbaon ng kanyang mga pangil sa aking mga kamay na ginawa kong pang-ilag sa aking mukha. Nagsisigaw ako't umaasang may darating na tulong bago pa nito tuluyang maubos ang balat ko. Sa kabutihang palad ay nakita ko ang pagdating ng 3 mga lalaki na may daladalang mga biyak na kahoy. Noong napagtanto ng aso ang presensya nila'y agad itong nagtatakbo palayo. Subalit hindi tumigil ang mga lalaki sa paghabol dito. Nagpasalamat naman ako't hindi ako tuluyang nabiktima ng aswang na iyon sa kabila ng mga sugat na sinapit ng aking balat mula sa kanyang matatalas na mga pangil. Dali-dali po akong umuwi ng aking tinutuluyan, Kuya Bari, sa takot na makaengkwentro ko ulit ang aswang na iyon at ginamot ko ang aking mga sugat. Noong sumunod na umaga ay nagsilbing ang almusal ng mga tao ang usap-usapan tungkol sa nakaengkwentro ko roon sa aswang. Ngunit isang balita po ang gumulantang sa akin nang marinig ang salaysay ng 3 lalaking tumulong po sa akin noong nakaraang gabi. Hindi daw umano sila tumigil na habulin ang tumatakbo at tumatakas na aso hanggang sa bigla itong nawala sa kanilang mga paningin dulot ng mabilis nitong pagtakbo. Nagpaikot-ikot umano sila sa lugar nang marinig nila ang isang mahinang paghikbi mula sa di kalayuan. Sa isang madilim daw na sulok ng kalsada, doon nila nadatnan ang umiiyak na si Moymoy habang niyayapos ang sariling mga braso. Nakaupo daw ito sa lupa at ang ulo nito'y nakasandal sa kanyang mga tuhod. Kapansin-pansin daw ang mga sugat nito sa kanyang katawan. Inakala raw nilang sinalakay rin ito ng aswang, subalit hindi raw nila inaasahan ang magiging pahayag nito. Siya raw ang aswang. Magmula raw noong nasaksihan niyang nasusunog ang bahay ni Lola Gloria, napansin niya ang pagbabago ng kanyang pagkatao sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Sa tuwing gabi raw ay hindi niya makontrol ang kanyang pag-iibang anyo bilang isang aso
At sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay hindi niya na alam ang kanyang ginagawa. Hindi na raw siya ang kumukontrol sa kanyang katawan. Kapag bumabalik daw siya sa pagiging tao, ay doon lang niya napapagtanto ang pagsalakay niya sa kanyang mga biktima. Dinala po si Moymoy sa isang kilalang albularyo sa kabilang bayan at nadiskubring ang batay sinaniban nga ng isang aswang at malaki raw ang posibilidad na ang aswang na ito ay ang kakambal ni Lola Gloria. Ginamot ng albularyo po si Moymoy upang tabuyin ang kaluluwa ng aswang na nakakubli sa kanyang katawan sa pamamagitan ng matinding orasyon at kakaibang langis na may pambihirang kapangyarihang makapanggamot. Nagtagumpay naman po ang manggagamot na wakasan ang pagsanib at sa kasalukuyan po ay normal nang namumuhay si Moymoy. Sa ngayon po, umaasa po kaming hindi na mauulit ang kasindak-sindak na mga pangyayaring ito sa aming baryo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang maiksing kwento na nagpapatunay na totoo po ang mga aswang. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Larissa. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.